Aquino, pero ay sa Malacanang natutuwa ito sa pagbisita ni Clinton. Patunay daw ito na ligtas sa Pilipinas mula sa anumang seryosong banta ng terror attack. Kaliwas sa mga inisyong travel advisor niyang iba't ibang bansa, kabilang na ang Amerika. Yan. Ang tao. At kaugnay niyan, alamin natin latest sa pagbabantay sa seguridad para kay Pangulong Clinton. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Igan, good morning. Tahimik na tahimik pa rin dito sa harap ng Manila Hotel ngayong umaga pero patuloy pa rin ang security check. Kagaya ng isinasagawa kapag ordinaryong araw. Pero dahil espesyal nga itong araw na ito sa pagdating ng ni dating US President Bill Clinton ay hindi basta-basta muna nakakaparada sa harap nitong hotel. Kanina nga ay pinaunlakan kami ng security ng hotel ng kaunting panahon para makakuha ng video ng pinakahuling sitwasyon dito at pagkatapos ay pinakiusapan kami na pumwesto na lamang sa may presinto ng Manila Police sa gilid nga nitong hotel. Ilang araw na rin kasado ang mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng hotel. Mula pa kagabi ay nakaposte na ang mga K9 unit at ang pinaigting na security check para sa mga papasok sa loob ng hotel. Naka-full alert pa rin ang mga operatiba ng Manila Police pero bukod sa arrival ni Clinton, ito ay kaugnay nga pa rin itong napabalita kamakailan lamang na posibleng banta ng terorismo sa ating bansa. Yan muna pinakauling sitwasyon mula rito sa Manila Hotel. Balik mula sa inyo, Igan. Ay, maraming salamat, Cedric Castillo. Sa ibang balita naman po, tila naiinip na ang Justice Department sa paghihintay sa pagsuko ng dalawa pang suspect sa bar exam blast. Kaya naman, binigyan na ng ultimatum ni Justice Secretary De Lima ang dalawa na kusang sumuko. Kung hindi, ay ikakasaraw agad ang manhunt sa dalawa kasabay ng pagsasampa rin ng reklamo ng NBI sa suspect. Muling tiniyak ni De Limang kilala nila ang mga ito na pareho raw kabrad sa Alpha Phi Omega o Apo Fraternity nang sumuko ng suspect na si Anthony Leal Nepomuceno. Samantala, tuloy pa rin ang investigasyon sa posibilidad na ang Apo rin ang responsable sa pagsabog sa La Consolacion College noong 2008 at sa Perpetual Help College sa Las Piñas itong Marso lamang. Ayon kay De Lima, konektado raw ang mga naturang insidente sa nangyaring pagsabog sa bar exams. Umalma naman ang Apo Fraternity sa mga isinawalat ng DOJ. What war? Pasadahan natin ang mga aksyong balita sa umagang ito. Narito na po, Ronda Reports. Isang Pagcor e-game internet cafe ang nilooban sa Congressional Avenue sa Quezon City. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, pasado alas 11 kagabi ng pasukin at pagnakawan ng 4 na lalaki ang isang Pagcor e-games internet cafe sa may Congressional Avenue sa Quezon City. Aabot sa 100,000 piso ang nakuha nila sa kaha ng shop. Bukod pa ang mga tinangay nilang mga cellphone, wallet at mga gamit ng mga customer. Umabot naman sa 6 na sugat sa ulo ang tinamo ng security guard na si Hernani Bacani na nakipagpambuno pa umuno sa mga suspect. Yun nga lang naagaw ng mga suspect ang baril ng sikyo. Tinangka pa umuna siyang barilin ng mga suspect, buti na lamang at di pumutok ang baril. Kaya pinagpupukpuk na lang siya ng mga ito matapos ay iginapos. Tumakas sa mga suspect, lulan ng motorsiklo. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Isang nakaw o kinarjack na SUV ang na-recover ng mga otoridad sa Parañaque, pero hindi yan dahil sa isang police operation. Ang nakaw na sasakyan, na-aksidente po sa Sukat, Bikutan exit. Wasak na wasak nga yung unahan ng mamahaling SUV na yan matapos sumalpok sa poste dahil ang nagmamaneho inantok daw. Mabilis naman nagtangkang tumakas sa sakay ay sa mga pulis kaya naghinala silang alam ng mga sakay na nakaw ang kanilang sasakyan. 4 sa kanila naka-eskapo pero 2 naman ang naabutan pa. 2 shotgun ang nakumpiska sa kanila. Ang SUV po ay kumpirmadong hinarang at tinakaw na sasakyan noong nakaraang linggo. Tandaan niyo yung report namin dyan sa C5 Libis Flyover mula sa isang pamilya yung galing na iya. Diba, biktima rin yung may isang kilalang biktima yung anak kaya pinsan ni Arroyo, no, ni Luli. Okay. Inimbestigahan po kung member to ng Bundulgang, yung mga na-arresto sa kayo na SUV, ang kanilang modus operandi, ingat kayo. Pag galing kayo ng airport, check-po kayo, susundan kayo niyan, tapos bubunduling kayo. Siyempre, instinct nyo, pag binundol kayo, abay, bababa kayo. Dahil, naagrabyado. At pagbaba nyo, ayun na, biglang maglilitawan ng ibang kasama nila, tatakutin na yung pasero, kunin na yung susi,
goodbye na yung sasakyan ninyo. Alam mo, meron Ganun na. akong minsmong kakilala, ha? Ganun din, Bundol galing ka. sa NAIA. Sinasabi nga nila baka daw may kakonsyaba ito dahil Eh, marami lalabas ng na. cases Lalabas eh. na. SUV. Ganun. Tapos, ang masama nito, yung kakilala namin, Positive. napunta pa mismo dun sa bahay nila. Kaya paano ka naman magrereklamo? Alam yung bahay nila, kinuha lahat ng nasundan din, no? Naku. Doon mismo sila, pinapunta sa bahay, kinuha yung kotse, yung mga balikbayan boxes, kasama lahat. At pinag-withdraw pa sa ATM. Oh, kapal. Ganon ha, ganon kagarapal. Bundulgang din. Bundulgang din, oo, Hindi na bundulgang. budol-budol, no? Bundulgang na. Yes. Samantala, ilang aksidente ho sa Makati ang kuhang-kuha naman sa CCTV sa mga nakalipas na araw. Gaya po nito, 2 kotse ang nagbanggaan sa may panulukan ng Ayala Avenue at Makati Avenue. Oo nga eh. Meron pang isang kuha ho, makikitang nag-beat the red light ang nakabangga na galing naman sa Makati Avenue. Tinakasa ng naturang kotse ang nabangga nito. Oh, yan ha. At ilan pa hong aksidente ang nakuna naman ng CCTV ng Makati gaya ng pagbundol ng kotseng ito sa taxi na dumaan sa harapan niya sa Ayala rin. Grabe, nakaka-nervyos ha. At ang pagtumbok naman ng isang motorsiklo sa isang sasakyan sa may Ayala Corner HV de la Costa. Yun. Ito yung bomba raw na Oo. puro damit. Akala nung bomb squad, kung anong laman niya na bomba. Puro damit. Pero puro Buti damit. pala walang CCTV last week sa C5 nung No? nung lumipad ako. Anyway, Nakunan. Hindi nakunan yun. Samantala, sa bawat boxing match na sinusuong at ipinapanalo ni pound for pound King Manny Pacquiao, sino nga ba naman ang hindi nagkagusto na sana, just one time, mapanood ang kanyang laban ng live at malapitan sa ring? Well, maswerte ang 10 kongresista na nabigyan ng libreng ticket para sa laban ni Manny sa susunod ng linggo. Sa ringside pa nga ang kanilang upuan daw at sagot yan ni Pacquiao mismo. At ayon naman kay Surigao del Sur Representative Philip Pichay, kung magkasama raw ang mga naturang kongresista na magtutungo sa Texas, sasagutin na rin daw ng Sarangani Congressman ang accommodation. Swerte naman, parang nanalo ka ng loto. Paglilinaw ni Pichay, hindi siya kasama sa mga kumuha ng free ticket. O di ba? Napakagalante ni Manny sa mga kaibigan. Katunayan nga, 54 tickets ang pinamimigay daw ni Manny sa mga kapwa niyang congressman. Pero sa ngayon, 10 pa lang ang nagpaalam at humingi ng travel authority ayon sa House Secretary General. May umahabol pa raw na 2 kongresista. Kailangan ba kongresista o pwedeng TV host? Ito Nagpresenta. may 4 na mamamahayag sa house, di ba? Ang nagrereklamo kasi nanalo yata sila ng raffle para manood dyan. Eh, hindi na... Makarating yung ticket? Oo, nangako eh. Nangako eh. Kasi di ba bagong halal si Manny. May matalinong nakapaligid kay Manny. Oo. Ang Na nag- nangako, 4. Napangakuan Kilala yung mo? ni Manny. Ano naman? So, ang problema habang lumalapit yung laban, 2 ang may visa, 2 hindi. So sinabi, yung may visa lang ang maasikaso. Sino yan? Oo. Yung nakapaligid You know, yung- kay Manny, yung mga abogado niya. Ngayon, may isang congressman, yung sa Yakap Party List, ang kasama yata sa pangakong yan. So, hindi na siya tutuloy out of hiya na rin sa mga reporter. Yun. Eh, hanggang ngayon, sayang. Umaasa pa rin na. Kasi natawagan yung cellphone, hindi na sumasagot eh. Correct. Sabi naman ni Remulla, sasabihin niya personal kay Manny, good luck kasi busy na sa practice yun. Correct. Oo Paano naman ba niya din. iintindihin yung ticket mo? di Correct, ba? correct. Oo. Tsaka di ba sabi luck. nga ni Mommy D, ito na yung last fight daw ng kanyang anak. So, I'm sure Iba maraming na ngayon. desperate to Umaasa siya. Iba na ngayon. Iba na ngayon yung message niya. Umaasa siya. Samantala, Last fight ko na to, o last trip mo na rin sa US. Money. Money naman. Pero balak daw ni Mami D na dun mismo daw magrosaryo sa tapat ng rin. hindi kaya yung kalaban parang yung Guard! suntukin Baka to. ma-distract. Teka, oo. Guard! Distract siya. Samantala, daman-daman na rin ang Pasko sa Tarlac dahil sa isang makulay na tradisyon doon ang magsisimula mamayang gabi. Yan ang Belenismo na paligsahan sa paggawa ng mga Belen. Sa Museo de Tarlac, may mga Belen din na nagpapakita ng iba't ibang kaugalian o tradisyon sa ibang probinsya gaya ng Batanes at Baguio. Meron ding mga Belen na anito, ang inilagay na 3 mago or magi. Merong Japanese house ang dating ng Belen at iba pang disenyo. Creativity works. Wow, ang ganda, no? Mas simple maganda dahil simple Mas- lang talaga yung mga Belen. Oo, ang ganda.
Yan. Siguro mananalo yan, lagay mo tunay na sanggol dyan. para Galing na magulat lang. nakahamak siya. Totoong tao talaga, no? Biglang gumalaw. Nakahamak si Jesus. Samantala, kung may bilihan, syempre, mawawala ho ba ang Christmas tree? Hindi, di ba? Sa Kidapawan City sa North Cotabato, naglalakihan ang kanilang mahigit 80 Christmas Wow! tree. Yan ang mga denekorasyon ng pine tree sa gitna ng National Highway doon. Ganda! Kumikislap, makukulay ang mga punong ito pagsapit ng gabi. Nagawa ng 8,000 Christmas lights. Oo, gawa daw sa 5,000, oo. Wow, Meralco Bill. Ang proyekto niyan, bahagi po ng Festival of Lights tuwing Kapaskuhan po sa Kidapawan na talaga namang kinagigiliwan ngayon ng mga taga roon at maging ng ilang turista. Oo, sa Kidapawan malayo sa Meralco. Hindi ba LED yan? Kasi LED nakakatipid ng kuryente. Sige. Bye. Tsaka maganda sa environment. No? Oo, LED. Oh, ganda, oh. Sana sa umaga ganyan din. Okay. Patay tayo doon sa kuryente. Kaya naman dito kayo kung saan relaxing at exciting ang mga gimmick. Di ba, Luan? Exciting. Kararating ko lang. Okay. Okay, dito lang yan sa Unang Hirit! Eto na siya! Peras Pancit Shanghai. Flat ang noodles, kaya kapit na kapit ang sarap ng Oriental at patatim flavors. No sour factor for us. Shanghai sarap. Again and again. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Payless Pancit Shanghai. Ano ang mas mabilis? Dahon or the one? Solmux dissolves 4 times faster. Ang Herbal Cough Med X tagal matunaw. Bakit magtsatsaga sa mabagal?